Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balatang YouTube. Maglabak-lebak na tayo. Ito kabibig, grabe, nataranta ang mga bashers ni Senator Bato de la Rosa. Bakit? Bakit? Nag-post si Senator Bato de la Rosa ng picture. Opo mga kabibig. At sabi ni Senator Bato de la Rosa, nako kabibig, ito na. Sabi niya dito, malamig pa rin pala ngayon sa Europe. Oh. So yung mga bashers, tumaas ang kilay. Sabi nila, naku po, nag-surrender na si Bato de la Rosa sa ICC. Sinamahan na niya si Digong sa ICC. Ang tanong, kailan daw susunod si Bongo? Kayo talaga. Ang galing yung gumawa ng komento, no? Ano yan? Haka-haka, hula-hula. Ano kayo, manghuhula sa bagong henerasyon? Kaya kabibig, ito yung way ni Bato na gisingin yung mga bashers na iyon na sabihin nyo, this is my way of firing back. Oh. Kung akala nyo takot ako sa ICC, sige puntahan ko nga. Bibisitahin nga ba ni Bato si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Marami ang naintriga sa post ni Senator Bato de la Rosa. Kung pupuntahan naman ni Senator Bato de la Rosa si Pangulong Duterte, wala namang problema doon, di ba? Wala namang warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa. Di ba, mga kabibig? So, ito kasi mga kabibig, ang nakita ko ba? Senator Bato de la Rosa is firing back. Nako. Noon kasi, ramdam na mga ilang supporters ni Senator Bato de la Rosa na parang nagtitipid si Senator Bato de la Rosa, nagtitimpe, yung parang takot magsalita tungkol sa tawag doon, sa ICC. Naintindihan din natin kasi papalapit ang eleksyon. Ngayong nanalo na si Senator Bato de la Rosa, nako, ingat-ingat kayo. Senator Bato de la Rosa is firing back. Kaya, ang gagawin ni Senator Bato de la Rosa, magkakaroon ng Senate inquiry tungkol sa intimidation tactics ng ICC investigators. Naku, itong ICC, no? Nagpa-extend pa nga sila na para sa kanilang mga witness, ang sabi-sabi, naghahanap pa sila ng witness. So, ang nalaman ni Senator Bato de la Rosa, mga kabibig, grabe. Kaya gusto ni Senator Bato de la Rosa magkaroon ng Senate inquiry. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, tinatakot nila yung mga pulis na kung hindi kayo mag-sign nitong prepared affidavit may prepared affidavit sila na pinapipirmahan ay kayo ay madidiin ngayon sa kaso. Naku, prepared affidavit, tapos sila pa ang madidiin? Ano ba naman yan? So, kung pipirma ka, meaning wala kang ang tawag doon? Wala kang respeto sa sarili mo. Ito sabi ni Senator Bato de la Rosa, merong nag-tip sa kanya na meron daw mga ICC representatives na nasa Pasay City Hotel kung saan pinipressure ang PNP, retired PNP officers na kailangan nilang mag-testify laban kay De La Rosa, kay Bongo, at ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Bato dito, sige, yun ang ginagawa niyo, magkakandak ako ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, sino kayang involved, no? Sino kaya ang mastermind? Yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberanya ay mananagot yan. Ako, kabago-bago pa lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo magpapaapi at protektahan natin ang ating soberanya. Tumaas naman ang kilay ng mga DDS. Talaga ba? Anong ginawa mo kay Pangulong Duterte? Yun ba ang tinatawag na protektahan ang soberanya? Napahiya si Bongbong Marcos. Reconciliation again. Ito na. May komento si Bato de la Rosa tungkol sa gustong mangyari ni BBM na reconciliation. Sabi ni Bato, kung sincero talaga siya sa kanyang sinasabi,
ang una-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na nandyan ngayon sa hotel, dyan sa Pasay, na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nilang mag-sign ng affidavit na ididiin na kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin. Yung mga pulis na pinagtatawag nila. Sino bang nagtatawag sa mga pulis? So it means merong nasa gobyerno ang pinagtatawag itong mga retired senior officers. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan na sige patawag ng mga pulis at pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin. Kawawa nga ang mga pulis eh. The PNP should take care of its people. Nako, PNP. Di ba? Porket retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, ganun-ganun na lang inyong ginagawa. Hindi nyo kinoconsider yung mga serbisyo nila para sa bayan. Yung buhay niya ng kanyang dinidictate dyan sa Philippine National Police. Porket nag-retire na, tatakutin lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit, ay damay kayo sa kaso. Huh? Bakit maging damay kung hindi lang sign ng affidavit? Nako, kasi parang iniisa-isa na nila. Kasi ang ICC, parang nang humingi ng extension para maghanap ng mga witness ba na credible witness. Ganun ba yun? Yun mga kabibi. Yun ang nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Nako, ano kayang mangyari no? Pag magkausap si Senator Bato de la Rosa at si PRRD. Nako po, yari na talaga. Ito pa mga kabibig. Na-shock ang mga netizen sa bagong pasabog ni Legal Counsel Nicholas Kaufman. Dinidiin niya na ang mastermind ng pagdukot, pagkulong ni PRRD ay si President BBM. Ang sabi niya, the real prosecutor is in Manila, sitting in his palace. Sino ba nakaupo sa palasyo ngayon? Di ba si BBM? Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, I think that the real prosecutor in this case, PRRD's ICC case, is actually in Manila, sitting in his place, in his palace. He is the person who threw President Duterte over here to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Ayun pala. Hindi pala na effective. Hindi pala effective yung ginagawa nila. Yung natalo sila. Pero ito kabibig ha. Ang sabi kasi ng ICC na pwede pala ma-release si Pangulong Duterte agad-agad kung ang presidente ng Pilipinas ay hihingin ito, magre-request sa ICC na ICC, ibalik nyo ang former president ng bansa namin. Ibalik nyo. Ang problema ngayon, sino ba ang naghatid kay Tatay Digong sa ICC? Di ba sila? Di ba group effort yun? Proud nga si Remulla na group effort yun. So paano yan gagawin niya? Gusto niyang luluhod si VP Sara sa kanyang harapan at hihingin sa kanyang harapan na Pangulong Bongbong, maawa ka naman sa tatay ko, palayain mo na. 80 anyos na yon. Hindi yun gagawin ni VP Sara, luluhod sa harap ni BBM. Kaya pala nagdrama-drama itong si BBM ng reconciliation kasi parang alam niya na so far, siya lang talaga ang nakikitang solusyon para makauwi si Tatay Digong. Do you think magre-request si BBM sa ICC? Nek, hindi niya gagawin yun. Proud nga siya na si Tatay Digong ay nandun na sa ICC. Diba? After na i-deliver
si Tatay Digong sa ICC, nagpa-press con pa siya. At talagang deny to death pa siya. Ito naman kapatid niya, nag-Senate hearing, takot i-mention yung pangalan ni BBM. Bakit? Group effort niya. So kasama ang kanyang kapatid. Bakit ang hirap niyang, ang tawag dito, mabuluanan? Di ba mga kabibig? So, yun mga kabibig, yun ang latest kay Senator Bato de la Rosa. Marami ang, tawag dito, na intriga sa kanyang posting mga kabibig. At itong pagkaroon ng Senate inquiry para sa ICC investigators na tinatakot ang mga retired PNP executives. Grabe, no? Hinahayaan nila, kawawa naman, no? Retirees na nga, nag-retire na nga sa serbisyo. Tapos tatakutin na kung hindi ka pipirma sa affidavit, ay nako, kasama ka sa ipakukulong. Grabe naman yung mga iniisip-isip nila. Oh. Grabe. Diba? O ito sabi nila walang power ang mga Duterte. Si ICC lawyer Nicholas Kaufman na nagsabing it was a protest vote ang nangyari kay Pangulong Duterte nung nanalo siya sa mayor sa Davao. Tinatawag ni ICC lawyer Nicholas Kaufman, protestang boto yun. Yun ang pinapakita ng mga tao na si Duterte ay inosente. Diba? The real point of the election is kung ano ang sigaw ng mga tao, kung ano ang gusto ng mga tao. Kung ngayon, kita nyo na, si Bato, matapang, pinuntahan sa Tatay Digong. So, pakakulong yung si Bato, may warrant of arrest ba? So, yun lang kabibig ang ating Let's Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news at pag-usap. Bye everyone, see you next time.